Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na daw with evidence na ko po. Posibleng fake news daw di umano si Comelec Chairman Garcia ayon kay Atty. Respicio hinggil sa QR code, hinggil sa encrypted script nung lumabas na QR code nung bumoto ang ating mga OFW, kaming mga OFW. Attorney Glenn Chong may pabala tungkol sa QR code. Hala ka mga kabibig, panoorin natin kung ano ang ilang explanation, tama ba ito or hindi. At sana, I think naglabas na yata ng official statement ang Comelec hinggil sa encrypted script at saka hinggil sa QR code. At na-explain totally ng Comelec kung ano ang ibig sabihin nito. Pero bakit kaya sinabi ni Atty. Respicio di umano fake news ang explanation? Mali-mali ang explanation ni Comelec Chairman Garcia. Nako mga kabibig, parang natatakot ba kayo sa election ngayon? Meron kayang dayaan sa election ngayon? Pero napaka-unfair naman para sa part natin, no? Boto natin to, tapos dadayain pa. Parang sinampal tayo, ginawa tayong tanga. Pero I'm sure, hindi yan gagawin ng gobyerno ni BBM. Kasi patas naman sila, di ba? Patas nga ba? Sabi na isang netizen. So eto na kabibig, si Atty. Respicio hinggil sa kanyang mga explanation tungkol sa mga QR code na yan. Atty. Respicio, are you ready to explain this to us? Okay, eto na kabibig ha. Online voting up to the last minute ng eleksyon. Ito na. Natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung Comelec, ay siya rin ang may access sa database ng online voting. Pwedeng dayain ng Comelec ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. True. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rinirecord sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. True. Chairman George Garcia, naglolokohan lang tayo dito kapag walang paraan para sa isang botante na ma-verify if yung encrypted ballot ay pareho doon sa ballot na kinast nila. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila. Ang best practice ay... Yun po ang explanation ng Comelec ha. Now, let's listen to Atty. Respicio. Yung katulad sa Election Guard na open source ng Microsoft kung saan yung botante ay pwede niyang randomly i-check kung yung encrypted ballot ay pareho sa balota na fill out niya. Pero dapat itong revealed na balota na ito ay dapat i-spoil para hindi maibenta ng botante yung kanyang boto. Ang problema sa Comelec ay wala itong documentation ng tinutukoy nitong pag-verify ng mga encrypted votes later on. Kung gusto nila mag-verify later, kapag po tayo natapos sa pagpaboto, makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila. Hindi ba't kapag ikaw yung in charge sa pinakamahalagang computer process sa ating bansa, ay dapat meron kang documentation ng ganitong verification process? True. Para ma-instill yung confidence sa tao kung mag-verify sila later on, kung logically sound ba at technologically sound yung mga principles behind ng verification process na ito. Totoo naman sinasabi ni Atty. Respicio, di ba? Baka hindi lang na-explain ni Comelec Chairman Garcia yung proseso. Baka later on, pero nag-online voting na mga OFW, dapat sana before doing online voting ng mga OFW, and na-explain clearly nila, kahit isang video lang, stating kung ano ang proseso, kung ano ang mangyayari, kung ano itong encrypted script, kung ano itong QR code. Kasi naguguluhan ang mga OFW eh. Kaya, because naguguluhan sila, kasi walang explanation. Lumabas na lang yung explanation after ang mga OFW
ay nagreklamo na itong QR code, once na-scan ko, yung mga nag-appeal na mga names, yung mga names na hindi ko binoto. At doon nataranta ang COMELEC at nagbigay sila ng explanation, which is too late. Kasi naka-imprenta na sa utak ng mga tao na dinaya ako. Kasi huli yung explanation ng COMELEC. Sana, before sila nagpa-online voting ng mga OFW, they explain briefly kung ano talaga ang mangyayari. Yung ganitong documentation ay normal na gawain ng mga pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo para mag-inspire ng confidence sa mga user nito. Hindi na nagre-rely lang tayo sa mga bare claims ni Chairman George Garcia at pinipilit niyang tanggapin natin ang kanyang salita bilang gospel. Sa tingin ko, fake news si Chairman George Garcia dito. Once na nakas yung boto, encrypted na. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga eksakto mga binoto. Kaya mo ini-encrypt yung balota para hindi maibenta ng botante yung kanyang boto. Yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero kung iaalaw mo pa rin siyang i-decrypt yung kanyang balota after elections, syempre, pwedeng pa rin niyang ibenta yung kanyang boto at the time. Kung gusto nila mag-verify later, kapag po tayo natapos sa pagpaboto, makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila, kung sila po yun. Kapag ang COMELEC ang siyang may hawak ng encryption keys, ang siyang may access sa ating database at sa source code, pwede pa rin niyang dayain ang resulta ng online voting kahit sabihin pa natin may verification process sa huli. Dahil lahat ng data na ibabalik niya sa'yo during verification process ay pwede niyang i-spoof. At kung meron kang gagawing kalokohan at paano mong gawin yon, gusto mo bang patahimikin yung nagsasalita at ipatanggal yung video? Here comes Attorney's issue, challenging practically the same system, pero si General Rio, hindi naman siya kinakasuhan. Pero saan pa rin nagkaroon kakasukahan? Bakit kaya? Yung inabas ko na video na pinatanggal nila ngayon sa Facebook, baka kasi totoong mangyayari at nakakatakot. Baka makumbinsi yung taong bayan na posible talaga ang kalokohan. At kung meron kang gagawing kalokohan at paano mong gawin yon, gusto mo bang patahimikin yung nagsasalita at ipatanggal yung video? Hindi ko alam kung anong sagot, pero kayo nang bahala. Matalinghaga yung last statement ni Attorney Respicio. Well, meron naman explanation si Attorney Glenn Chong, mga kabibig, hinggil dito. So manood tayo sa, tawag dito, explanation ni Attorney Glenn Chong hinggil sa QR code. May pabala si Attorney Glenn Chong. Ano kayang pabala ni Attorney Glenn Chong hinggil sa QR code? Heto, kabibig, makinig tayo. Okay, go. Wala talagang nababasa, no? So, bakit ganun? Ano ba talaga itong QR code ba ito? Talaga ba may capacity na basahin ng mga binoto ng botante? O talaga bang marami nang nadi-discourage sa bumoto dahil parang ang feeling nila nagkakadayaan na? What's your take on this po? Tulad ng sinabi ko when I had still my Facebook account, Harry, Ate Claire, mga kababayan, sinabi ko na that dadayain yung halalan natin, and that is as sure as the sun sets and the sun rises in the morning and the sun sets in the evening. Walang magagawa si George dahil dikta yan ni Lisa Marcos. And I remember 2 weeks later they took down my Facebook account. I was suspended for 180 days. That is 3 months before the elections and 3 months after the elections to make sure I cannot speak. Hala. And then pagkatapos doon, Talaga? I found out, Harry, ito preliminaries ko pa lang ha, I'm setting the tone. When I attended the TRICOM hearing, I found out I was not actually invited. I had no subpoena. Contrary to the news reports. Sa Inquirer, sa Philippine Star, pinapalabas nila. Sa Philippine Star, mas ano yun, 3 seats na empty. Nandun yung pangalan ko, si Sas at si Cathy Binag. Pinapalabas nilang hindi ako sumisipot sa hearing. Nung sumipot na ako sa hearing, I found out I had no invitation, which I did not actually receive any. And then contrary sa report ng Inquirer na I had a subpoena, walang sinerve sa akin na subpoena pagdating doon. Yung mga kasama ko, pinapirma ng subpoena. They were physically served with subpoena. Ako, wala. So in effect, nandun ako uninvited and hindi ako sinubpoena. Doon ko napagtanto na insidious machination yun ng COMELEC. They wanted to shut me up
and brand me as fake news para magawa nila yung gusto nilang gawin. Oh. Ito, speaking of the QR code. QR code. In my speeches, Ito na QR code na to, ha? Sinabi ko na, ang QR code na nasa VVPAT, that's Voter Verified Paper Audit Trail. Kami yon ni Senator Gordon in Bagong Bayan versus Comelec. The QR code in the Voter Verified Paper Audit Trail, yung sa resibo, does not actually contain the names of the candidates na binoto. They contain the codes of the candidates. Ito yung paulit-ulit kong sinabi. Yung QR code na yan, hindi pangalan ng kandidatong pinili ninyo. Hindi yan pangalan nila ang nandyan sa loob ng QR code na yan. Ang nasa loob niyan are codes. Kailangan niyang i-connect yan to a lookup table or a reference table para ma-print niya kung ano yung pangalan. Now, sino may hawak ng lookup table or reference table? Si Comelec, si Miro. Kung papalitan ko yung reference table, lookup table, so iba ang ipiniprint doon sa resibo, iba ang actual na content doon sa QR code. That's one way to cheat the elections. For example, yung number 18 ni Doc Lorraine na party list. Number 18, nabasa ko kanina. I don't know if it's correct. O number 18. Yeah, now. Thank you, Doc. If it's 18, kung papalitan ang QR code, ang look-up reference table, yung 18 ilalagay ko sa number 20, yung 20 ilalagay ko sa number 18. So, ang boto na para sa number 18, napupunta kay 20. Ang boto ni 20, napupunta ko. Kasi hindi binoboto actually si 20. Yun ang ilalabas na boto ni number 18. That's one way to cheat the elections. Of course, iba yung sinabi ni Atty. Respicio. For as long as the machines are connected to the internet, that's true. You can actually cheat. You can actually hack it. You can actually hijack the results. Basta, alam mo lang yung password at IP address. Ito yung hindi sinabi ni Atty. Respicio. Hindi niya sinabi, kulang yung sinabi niya. You need to know the IP address, and the password. Now, sinong may hawak ng password at IP address? Hindi si Comelec at si Miro lamang. So in other words, kung i-hack ang yung machine, kung dadayain mo yon, it's an inside job. It cannot be done by an outsider. Because they do not have the IP address and they do not have the password. The other third way is dati, pag walang signal, dito, Smart or Globe, ang ginagamit is VSAT. Ito ang ginagamit ni Smartmatic, VSAT. VSAT satellites are high Earth orbit satellites. They're about 20,000 to 22,000 miles up in the sky. So kung ano sila, high Earth orbit, geostationary. So pag geostationary yung satellite, they move with the Earth, with the orbit of the Earth. So if the Earth moved towards the west, so of course, the satellite also moved towards the west. Tapos, pag trace mo yung signal, natitrace mo yung signal. Because geostationary yung satellite. Fixed, geostationary, fixed siya. So, yung signal, nagbabounce between satellites, you can trace that. Now, ngayon, pag walang signal, ang ginagamit nila is Starlink. Is Starlink? Low Earth orbit satellites yan. Low Earth orbit satellite means malilikot sila. Kung ihahack mo yung makina, hindi mo matitrace yung transmission signal. Dahil pinapasa-pasa yan from one satellite to the other. Yun pala. Malikot sila. Hindi sila geostationary. So ito yung tatlong paraan. Paano ako mandadaya using Starlink? I-jump ko yung signal. I-jump ko yung signal sa local placing. Tapos dadayain ko using bogus transmissions. At hindi mo matitrace because you're using Starlink. So, ito ngayon nakikita ninyo, these are manifestations already. Mas madaling dayain yung sa online voting, voting natin sa OFWs because wala ngang voter receipt. Walang voter receipt na lumalabas. Ang verification mo nasa screen. Oo nga. Wala kang actual na physical na hawak. So,
Kung ang suggestion ko, yung kaninang sinabi ni Ma'am sa Milan, tama yung sinabi ni Attorney Huson na pag may problema, particularly sa iyo, lumabas ang binoto mo itong mga taong ito. And then, ang suggestion ko, no, gumawa kayo ng listahan ng iboboto ninyo. Okay? Pakinggan nyo to mga kababayan and disseminate this. Although, pwede akong mag-live with Ate Claire on this one separately para wider yung dissemination. Gumawa kayo ng listahan ninyo, ng binoto ninyo. Tapos, pagboto ninyo, kung walang resibo, at least doon sa screen, mabiverify mo. Itapat mo yung resibo mo sa screen at yung binoto mo na nilista mo at picturean mo. Because that would be clear evidence na ito yung binoto ko, ito yung lumabas sa makina. Oh, picturean nyo yan. You have the right. Kasi hindi ang tugma eh. And then, mag-file ka ng complaint doon sa embahada. Oh, at huwag kang umalis na hindi na-accomplish yung report mo ng discrepancy ng boto mo. And get a copy. And if you can do it, send it to us. So kami yung mag-ingay dito sa Manila. Yun ang bawal po mag-take ng picture during mag-vote. So yun po kabibig ang explanation din ni Attorney Glenn Chong hinggil sa QR code. Ano sa palagay yung kabibig? Pero huwag kang matakot bumoto, lumabas pa rin tayo, bumoto tayo mga kabibig. Our votes counts. With S pa yung votes counts. Ang dami. O yung boto natin, alagaan natin. At we have to fight for our votes. Sana, we're just praying, sana yung mga binoto natin, sila yung mananalo. Huwag yung kalimutan, PDP Laban. +2. Kayo nang bahala kung sino yung +2 nyo. Basta huwag yung kalimutan, Duterte, PDP Laban. Swak na swak yan. Yan lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.